Alam ba ng kaaway ang iniisip mo o baka inaakala mo lang? From 1 Kings 8 verse 39, "Then hear from heaven your dwelling place. Forgive and act. Deal with everyone according to what they do, since you know their hearts. For you alone know every human heart." And from Psalm 139 verse 2, "You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar." Maraming Kristiyano nag-aakala na nababasa ng dyablo ang iniisip nila. Kaya naman mas lalo silang natitense. Pero ayon sa Biblia, ang Diyos lang ang searcher of hearts. Kung ganun, bakit parang alam ng kaaway ang weak spots natin? Kasi He is an expert observer. Libo-libong taon na niyang pinag-aralan ang tao. Nakikita niya ang iyong facial expressions, naririnig ang iyong mga salita, at pinapanood niya ang iyong mga habits. Kung lagi mong binabanggit ang iyong takot, doon siya kukuha ng bala. He suggests, he doesn't read. Ang ginagawa niya ay nagbabato siya ng mga fiery darts o mga suggestions. Halimbawa, hindi ka mahal ng pamilya mo, or paano kung mabigo ka? Kapag tinanggap mo ang kaisipang yon at pinatulan mo, iisipin mo na nabasa niya ang isip mo. Pero ang totoo, ikaw ang tumanggap ng seed na itinanim niya sa isip mo. Sa araw na ito, tandaan mo na ang isip mo ay parang isang pintuan. Hindi siya pwedeng pumasok kung hindi mo pagbubuksan. Kaya naman mahalaga ang paalala mula sa James 4 verse 7, "Submit yourselves to God. Resist the devil, and he will flee from you." Kapag may pumasok sa negatibong kaisipan, hindi niya alam na nandoon yun hanggat hindi mo ito binibigyan ng reaksyon o sinasambit. Kaya manatili kang kampante. Ang iyong secret place kasama ang Lord sa iyong isipan ay private. Kay Lord ka lang mag-report. Kaya tara, pray tayo. Panginoon, salamat po sa paalala na ikaw lamang ang nakakaalam ng aking isipan at puso. Salamat po dahil ang aking inner thoughts ay safe sa iyo. Turuan mo po akong maging matalino, na huwag bigyan ng pagkakataon ang kaaway sa pamamagitan ng aking mga salita at habits. Bantayan mo po ang aking isipan ng iyong katotohanan. Amen. Let us declare, ang Diyos lang ang nakakaalam ng aking isip, aking puso ay pag-aari niya. Tandaan mo, the enemy can't read your mind. He only watches your patterns. Keep your inner conversation focused on God's promises. And don't give the liar a seat at your table. Your mind is a sacred place.